Ngayong hapon nga pala mga master, samtang nga nagdenduyan ako dito ay may bigla akong nahuna-hunaan. Kaya hindi na ako nagpadugay-dugay hambang hindi pa sumasalop yung adlaw. Kaya agad-agad kong pinuntahan dito yung aking mga kabantakan at namili ako ng isa dito para aking itataan. At ito, manindot-nindot ito yung itataan ko. At bago ko ito itataan ay maghanap muna ako dito ng pamain. Mangita muna ako dito ng bunga ng lubi. Kasi ito yung ipapain ko ngayon dito sa aking bantak. Kaya sa mga puntong ito ay tamang pupangita na lamang muna ako dito. At dito na nakakita na ako ng isa. At okay na itong isa kaya dali-dali na akong sumibat dito para hindi ako masasakpan sa may-ari. Isa kabuk bunga lubi, isa katuig labad daw priso. At sa mga oras ito, dali-dali na akong kuha dito ng atsakaraan para bubukin ko na yung bunga ng lubi. Di na pinadugay-dugay, nabuak na at sinimhot ko ay okay pa man, di man di baho. At sa mga puntong ito ay naglugit-lugit na ako sa lubi para madali-dalian ko na itong human. At di na pinadugay-dugay, sinusugba ko na dito. Kaya nga pala bunga ng lubi yung napag-isipan kong ipapain kasi marami akong napapansin na laging nagko-comment na bunga daw ng niyog ang ipapain kasi may epektibo daw. Kaya siyempre ako lang ay daling mauto kaya agad-agad ko ring sinunod yung sinasabi nila. Antay bito jud mong di ko kakuha niya, wala labad ko sudan. At sa mga oras ito ay pinapasla ko na dito yung aking mga sinugbang lubi dito sa aking bantak. Sana naman talaga makakahuli at makakadako pa ko nito kasi wala talaga akong ulam. At dahil natapos akong maglagay ng pamain ay agad-agad akong pumunta sa spot. Dali-dali na talaga akong baklay dito habang hindi pa sumasalop yung adlaw. At sa kasamaang palad pagkarating ko sa sapa ay malapit na palang naubos yung tubig. Naguguol yung dagway ko dito. Paano na kaya ako makakahuli nito? Nasaan na kayo yung mga isda dito siguro na pag-evacuita na. Kaya sa mga oras ito ay naghanap-hanap na lang ako dito kung asan yung mga malalim-lalim pa ng konti. At pagkarating ko dito ay lumilipa yung aking dagway kasi nakakita pa ako dito ng malalim na parte kaya hindi na ako nagpadugay-dugay agad na akong tumatamak dito at ilulublob ko na dito yung aking bantak. Sinabihan ko ang bantak pagkalublob ko, sabi ko sa kanya manghuli ka ng marami ha para paldo tayo bukas. Naghintay ako ng ilang minuto baka sumalita po yung bantak pero di man di ay bantak man di man din isda. At sa mga puntong ito ay nilalagyan ko rin ng mga dahon-dahon para naman pag makakita yung mga hipon masasabi ng mga hipon musutan ni kinindot kayo. At bigla akong may nararamdaman kababalaghan na gumigilok sa aking tiil kaya dali-dali talaga akong saka dito at tinatanaw ko kabag kay limatok pero awara man di ay. At dahil natapos ako magtan ako'y uwi na. Wasdak mga master, sumapit na palang umaga kaya dali-dali na ako ditong nagbitbit sa aking balding kay bulungan at bumabakle-bakle na ako dito papunta sa ating tinataanan para susubayin na. At pagkarating ko dito ay nagantay na pala sa akin dito yung aking alagang asong baog. Sabi ng aking alagang aso, hulaan ko, wala yung huli. Sabi ko naman ay pag nga na, palitan mo ka na huwag lamas. Sabi naman ng aso, joke ragani. At sa mga puntong ito ay naghinahinan ako dito aginod papunta sa aking tinataan na bantak. Nang hihinaot sana ako na makakahuli talaga ako dito at dito na, hinihilam ko na. Ginuguyod ko na dito at inaarsa at pagkaarsa ko dito ay wala talaga akong nararamdamang mga kakaibang enerhiya na nasa loob ng aking bantak. Hindi ako nakakaramdam at nakakarinig ng mga kalagubo at kisi-kisi at pagkalili ko dito ay wala talagang laman. Kaya sinubukan ko na siya ditong inuhuho at iniyabo sa aking mahiwagang balde para tatanawin kung may laman ba. At pagkatanaw ko dito ay wala man jud di ay lubiro magyapon nga sinugbang laman. Walang hiya yung aso kong baog, nahulaan talaga nang walang huli yung bantak ko. Kaya sa mga oras ito ay nagbugtok at nagkulismo at yung aking dagway kasi wala akong huli at wala akong maulam pero hindi ako mawawala ng paglaom at pag-asa. Hanap pa rin ako dito ng kakaibang spot. Kaya agad-agad akong bumabaktas dito para pupuntahan ko yung aking mahiwagang spot na may mga engkantong bugoy na naninirahan. Dito ko ito itataan. Bahala na kung maatuan ako dito. Ginahinay talaga ako dito kanaog baka ako magkaligid. At hindi ko na pinadugay-dugay pa. Binubutang at nilulublob ko na. Sana naman talaga makakahuli ako dito kahit hipon lang. Para naman yung aking dagway ay malilipay. At syempre di na pinadugay-dugay pa, sumapit ng kaumagahan kay kapangalawang umaga na ito sa aking pagtataan ng bantak. At habang nagbakle-bakle ako dito ay may nakita ako ditong parang pinagkainan ng mga Hadzapi tribe. At pagkatingin ko dito ay paldo sa isdang robot pala yung iniihaw nila. Napakasarap niyan at sa mga puntong ito ay sumusubay na ako dito. Tamang-tamak lamang ako dito at hinahinay ko na dito og bira. Ako'y nanghihinaot at namamasin na talaga ako kung may laman na talaga itong bantak ko na ito. At pagkalili ko dito ay parang may gumalaw-galaw sa loob pero parang isa raman kabuo. Kaya para talaga't malalaman at mahihibalan ko, agad-agad ko nang tinatangtang dito ang banga ng aking taklob at di na pinadugay-dugay ay ihihuwad ko na dito sa aking mahiwagang planggana. At pagkatingin ko dito ay sus, tulor jud kintaon kabuok ang sod. Ang isa mura pag naluto na daan. Unsao naman ako ni pag-ulam, sugbao ng isa niya kining usa tuwahon. Pero may na lang ni at least wa mazero.